Okay, oras mula natin sa buong Pilipinas. Meron tayong apat na minuto makaraan ng alas 10 na ang morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Headlines. Narito na ang mga headlines sa Pilipinas! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Teka muna, natuloy na ho yung strike ng mga jeepney. Oo, natuloy na ho sila sa kanilang strike. Pero sa totoo lang, dapat wala talaga sila sa kalye. Dahil nga, color room sila. Alam mo, ang gulo-gulo na. Hindi na maintindihan kung tuloy-tuloy ba yan, pagbibigyan ba sila o hindi. Hindi na raw sila pinapayagang parehistro ng LTO hanggang hindi consolidated. Tuloy ba yung consolidation na yan? At saka, hindi ba tuloy ang consolidation na yan? Na, alam mo, sa totoo lang, ang biktima tayo mga mananakay. Kaya nga, sabi ko nga, pagdating ng panahon, dapat maka-invento rin tayo ng sarili nating strike. Hindi lang sila yung strike ng strike, dapat nakaka-strike din tayo. Oo. Magandang araw sa aming mayor na si Mayor Strike Revilla. Kaibigan natin yan si Mayor Strike Revilla. Mayor! Pambihira. Sa lahat ng balita, babalita na naman yung pangalan mo. Strike. Pambihira. Kawawa na naman eh. Dahil meron ho mga eskwelahan o mga schools na nagdesisyon na mag-online na lang. Alam mo, sa lahat ng mga eskwelahan, private man o public yan, dapat nakahanda kayo sa mga ganyan. Ang dami ng suspension eh. Tinan mo suspension dahil may habagat. May bagyo. Tapos strike. Ano pa ba, Daryl? Ano pang, sunod-sunod pa. Holiday. Holiday na naman. Tapos, ano ba darating na ang susunod na holiday? Araw ng mga tsugi. Araw mga tsugi. Bago yan.
patay, di ba? Sa November 1. Tawagin ko yung araw ng mga tsugi. O, di ang dami-dami na. Dapat ma-develop talaga natin yung mga eskwelahan, mapa-private man yan, public, idiretso nyo na kung na i-discuss sa klase ng face-to-face, dapat na i-discuss rin online. Ayun Para na. kapag may mga ganito, natutuloy pa rin yung klase. Kawawa yung mga bata. Tsaka wag na puro asynchronous, ang hilig nila sa asynchronous. Yun ang napapansin ko pagka konting mag-holiday, di kaya konting mag-suspend, asynchronous ka agad. Hindi naman sa pag-ano, yung mga bata, pag sinabi mo asynchronous, nagpe-fiesta na yan. Imbis na magtuloy-tuloy yung pag-aaral nila ng online synchronous, para required sila, pag sinabing asynchronous, pwede kong gawin mamaya yan. May oras. Lagyan din ng oras. Para sa kanila sila may hawak ng oras nila. Kumbaga, lagyan pa rin ng sistema. Ayun. Diba, no? Lagyan pa rin. Pambihira. Parang ang nangyayari na lang talaga sa atin, pinagtitiisan na lang natin. Tingnan mo yung mga kababayan natin. Tingnan mo yung mga kababayan natin, nag-aantay ng mga masasakyan. Wala sila masasakyan, mahirapan Pero sila. ang sabi ng LTFRB, hindi sila apektado. Pero nandun sila, nagkukumpul-kumpul at nag-aantay ng mga masasakyan. Hindi naman sila daw apektado eh. Yaman. Ay, pambihira. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882 Metro Mega Manila. Live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda, live tayo. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, naninindigan ang kampo ni dating Vice President Leni Robredo na walang politika sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa bahay ng mga Robredo nitong kasagsagan ng pista ng Peña Francia. Ito'y matapos umani ng samot-saring reaksyon ang pakikipagkita ng Vice Presidente kay dating VP Robredo. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni Attorney Barry Gutierrez, dating spokesperson, parang hanggang ngayon, spokesperson pa rin ni VP Robredo ito eh. Malugod lamang na tinanggap ng dating Vice Presidente ang mga personalidad na pumunta sa lugar upang ipagdiwang din ang pista. Ito ay biglang dalaw ni VP Sara Duterte kay dating Vice Presidente Leni Robredo na dumiretso sa kanyang bahay. Nalaman na lang niya na pupuntahan siya, papunta na. Anong problema? Alam ka naman, anong gusto mangyari ng ibang tao? Hindi tanggapin? Hindi papasukin sa bakuran? Hindi naman ganun ang pagkatao ni VP Leni, di ba? Kilala naman nating lahat si VP Leni. Ano talaga yan? Tagapagtaguyod ng good manners and right conduct. At kaya nga nang sinabi niya nung isang araw, ang piyesta ng Our Lady of Peña Francia sa Bicol ay isang politically neutral na ground. So, di ba? Sa kanya, natural na umasta na maging maayos at mabuting host sa ganyan. Samantala, pumalag naman si Attorney Barry Gutierrez sa pagtutsada ni dating Senador Antonio Trillanes hinggil sa pagkikita ng dalawang Vice Presidente. Unang-una, hindi totoong natagalan. Hapon pa. Nangyari itong usapan na to hapon ng Biyernes. Siguro mga alas 3:30 na-interview na ako eh. Pagkatapos noon, kung sino-sino na yung mga media na tumawag at nagtanong at nagpahayag naman ako. Nag-release ng maiksing statement si VP Leni. Same afternoon. Siguro mga bandang alas 4, alas 5. Pinaliwanag niya na dumalaw si VP Sara sa Naga sa okasyon ng festival ng Peña Francia at nagkita sila sa bahay. Di ba? At hindi politika ang pinag-usapan. Nanggaling sa kanya mismo. Well, iboto ang tama, itama ang boto. DWIZ election coverage. Yan po ang tinig ni Attorney Barry Gutierrez, spokesperson ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Ex-Mayor Guo inilipat na sa female dormitory sa Pasig City Jail. Ilan ba kaya silang magkakasama dyan? Alamin natin ang ulat mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo. Jopel, go! Ganap na alas 8:50 ngayong umaga nang mailabas na sa custodial facility sa loob ng Campo Crame si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Goo.
ito'y upang mailipat na sa kustodiya ng BJMP sa Pasig City Jail Female Dormitory ang dating alkalde, alinsunod na rin sa kautusan ng korte na may hawak sa kaso nitong qualified human trafficking. Bago inilabas ng Campo Crame, isinailalim muna sa medical examination si Alice Goo sa PNP General Hospital at saka ito diretsong dinala sa PNP Forensic Group para naman sa kanyang physical examinations na kabilang sa standard operating procedures bago tuluyang inilabas ng Campo Crame para dalhin sa dormitory facility ng Pasig City Jail. Bunsod nito, diretso naman sa Pasig City Jail Female Dormitory ang convoy ni Goo dahil via online na lamang ibabalik sa RTC ng Pasig City ang warrant of arrest laban kay Goo. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa Inbilang May Kadulakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, alamin na natin, ano ba? Ha? Dire-diretso ba ulan? Dire-diretso ba araw? Ay, galit na yung mga naglalaba. Mamaya ng konti, umaaraw, maganda araw. Tapos mamaya ng konti, uulan. Tapos pag umulan, ang lakas. Alamin natin ang ating pinakahuling weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Eh, hindi na malaman kung anong magiging plano sa mga araw-araw at sa mga susunod na araw. Ano ba ito? Darin, parang ikaw ang may kasalanan. Parang ako yung dahilan, ba't talaga nawawar ka mga plano ninyo eh. Pero may good news tayo ngayon, Dennis. Good news ang dala natin ngayon sa araw na ito. Kasi ang kasalukuyang umiiral na ngayon sa bansa ay ang easterlies. Ito yung mainit na hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko na nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon, partikular na sa isilangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kapansin-pansin, sa latest satellite image ng Pag-asa na wala na gaanong malaking kumpol ng kaulapan na nakikita sa anumang kalupaan ng ating bansa. At nagbigay pa sila ng isa pang good news. Walang nakikitang panibagong sama ng panahon o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility at least for the next 24 hanggang 48 hours. Ibig sabihin sa susunod na 1 hanggang 2 araw. Kaya yung mga nangulob na damit simula ng Biyernes, Sabado hanggang kahapon, mga misis o di kaya mga naglalaba ngayon na nakikinig at nanonood sa atin, pwede na kayo magsimula maglaba para mawala na yung amoy kulob, hindi lang sa inyong mga damit, pati sa bahay kasi hindi kayo nakapaglaba. Oy, nanonood daw si Senator Lito Lapid. Ay, at saka Senator yung Lito Lapid. kanyang mga grupo. Magandang araw. Nandun daw sila sa Pampanga ngayon. Ayun, maganda ang panahon ngayon, Senator, sa Pampanga. Saan ninyo na partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers at thunderstorms sa malaking bahagi ng bansa. Itong eastern section sa Visayas at Mindanao ay dahil sa easterlies. Pero sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, localized thunderstorms ang mararanasan natin. Kaya magandang pagkakataon ito para makapaglaba na nga, para hindi na mangulob yung mga damit na nangulob ng ilang araw. Sa ating, narito naman ang lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Unahin natin ang Davao naman, 10 to 12 ng tanghali. Asahan natin 31 degrees, partly cloudy to cloudy skies. Fair weather tayo. Magpapatuloy yan hanggang alas 2 ng hapon, bagamat bababa ng konti temperatura sa 30 degrees Celsius. Magiging bahagyang maulap sa Davao pagsapit ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na mayroon mga konting pag-ambon lang na hindi naman tatagal. Sa Metro Cebu naman, tuloy-tuloy ang pagsikat ng araw mula ngayong oras na ito hanggang mamaya alas 4 ng hapon, 31 degrees Celsius. Consistent na magiging mainit at malinsangan ng panahon dahil nga sa easterlies na ating nararanasan. At sa Metro Manila naman, mula alas 10 hanggang alas 2, gaya na nakikita ninyo sa likod ko, napakataas at sikat ng araw dito sa Pasig City. Tuloy-tuloy po yan. Hindi nila nakikita. Ngayon makikita niya, no? May gaganong ko yan. No? Ngayon, tingnan mo, nilipat nila, hindi na nila nakita. Ngayon, nilipat nila, hindi na nila nakita. Pag sinalik nila, makikita nila. Basta maaraw. Basta maaraw. Okay. Magandang sikat ng araw, magandang oportunidad dito para sa mga naglalaba na ibilad ang kanilang mga labada, hindi ang sarili ha. Nakakatakot pag sarili ang binilad ninyo. 31 degrees Celsius ang temperatura ngayon, bababa naman niya sa 30 degrees hanggang mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Hindi pa rin po nawawala ang posibilidad ng mga localized thunderstorms, mga isolated rain showers na light to moderate at minsanan ay heavy. Pero ulitin ko po, dulot ito ng localized thunderstorms
norms at wala nang kinalaman sa kahit anumang sama ng panahon sa loob o labas ng ating bansa. Kapansin-pansin din na humina po, naka-monsoon break po tayo, ibig sabihin hindi umiiral sa kasalukuyan ang napakatagal na umiral na hanging habagat sa ating bansa. Simula Hulyo, tuloy-tuloy yan. Ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng monsoon break. Sabi rin po ng Pag-asa kanina, asahan na magiging pantay na ang oras ng araw at gabi. Sumikat ito kanina alas 5:45 ng umaga. Umaga na naman, napaaga na naman ang paglubog mamaya sa ganap na alas 5:53. Sometime October daw, magpapantay na ito na kunwari nasa 5:45 ang sunrise, maring 5:45 na rin ang sunset. So saktong 12 oras, dulot na nga ito ng nasa Burmans sa tayo at ilang buwan na lang, iiral na muli ang paborito ng lahat na hanging amihan. Ayun. Wala tayong bagyo. Walang bagyo. Walang Very bagyo good. na nakikita for So hanggang next week wala tayong bagyo? Yes. Yung next week, hindi ko pa, pero 1 to 2 days, sure na walang sama ng panahon Yun. na namomonitor. Kaya pwede na kayo magplano. Ayan, wala kayong baha na madadaanan. Kung meron man, palinis nyo yung ano. Dito sa Aliw, baha ng gwapo. Ayun, nakaupo. Mamaya, dadating yung pinakagwapo. Alas 11 ng maga. Boss Edgard, magandang maga po, boss. Ayun. At meron na lamang tayong, sana yan? 93 days to go before Christmas. Alam mo ikaw, salbahe ka talaga. Bakit? Siya ang top story of the day. Yan. Nilipat na nga. Nandito na nga sa Pasig eh. Tama. Yun. So, siya nandyan. Lalagyan na natin ngayon kung sino ang top story of the day. Ibig sabihin, ano man ang nararanasan ninyo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ayun gaya ng kumakanta. Ayun tingnan mo. Kumakanta. May pangako sa atin si di ba? Si Jose Maricha na babalik siya dito magpapa-interview. I-remind natin, baka nakalimutan lang ng lolo mo. Kailangan palalahanan sa dami na schedule niya. Hindi lang na siya basta sumisingit-singit sa monitor ngayon. Talaga nakikita na mula head to toe. Oo nga, sabi niya nga sa akin nung nakita niya ako, hindi ba kita kamag-anak? Magkamukha tayo. Sabi niya gano'n. Malalaman natin pag kumanta kayo ng duet. Magbabalik ako mamayang balitang bayan alas 12 hanggang alauna ng tanghali para sa panibagong weather report. Yan muna aking latest report sa lagay ng panahon. Whether you like it or not, maganda na po ang panahon. Enjoy! Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. At kayo tanggap po tayo ng mga reports. Alamin na po natin ang sitwasyon sa Maynila sa unang araw ng transport strike. Alamin natin dyan ang ang sitwasyon mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Kuya Aya, marami na bang stranded o wala naman? Pero, wala eh. Wala. Stranded eh. Wala epekto. Oo, dami pang pasahero ng jeep eh. Bagamat dito sa pinaka-terminal ng mga kapatid natin, mga chopper na bumabiyahe ng Guadalupe, Leon Ginto, no? Dito sa Malate, Maynila. Ako, nawala si Kuya Aya. Hello, Kuya Aya. Nawala. Nag-strike din yung signal. Oo. Balikan natin si Kuya Aya Yupanco. Samantala, puntaan muna natin isa pang report. Mga device na ginagamit sa mga tollways, pinatitiyak na hindi palpak bago ipatupad ang no RFID, no entry policy sa mga expressways. Alamin po natin ang report ni Patrol 19 Selly Ortega Buenno. Ate Selly, go! Pinatitiyak ni Senator Grace po na maayos at hindi palpak ang mga gamit na devices sa mga tollways. Kasunod na rin ito na implementasyon ng revised guidelines sa mga toll expressway simula October 1 kung saan ang mga motoristang walang valid radio frequency identification device o RFID, walang sapat na balanse ng RFID at mga mapapatunayang fake ang RFID ay mahaharap sa multa. Pero giniit ni Senator po bago sana ipatupad ang mga ito, kailangan munang matiyak ng mga kaukulang ahensya at operator na lahat ng devices sa tollways ay palaging maayos at hindi palpak ang serbisyo. Kabilang na rito ang mga reklamo ng maraming motorista ng mga devices na hindi nababasa ang kanilang RFID at mga balanse at madalas kinakailangan pang i-manual scanning ang mga tickets na kumakain lang ng kailangan i-manual scanning ang mga stickers na kumakain lang ng oras at nagiging sanhi pa ng traffic. Iginiit ni po na pinangako ng gobyerno sa mga motorista ang seamless at epesyenteng toll collection technology kasunod ng pagtataas ng toll fees, kaya naman nararapat na maibigay sa ating mga motorista ang legalidad na serbisyong kanilang binabayaran.
Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Alam mo, tama yun eh. Di ba? Huwag kayong masyadong nagpapatupad ng mga ganyan-ganyan sa expressway. Tapos nai-stuck kami dyan dahil hindi mabasa yung sticker. Pambira kayo. Yan muna ayusin ninyo. Alam nyo, meron akong ibubulgar dito. Ito, atin-atin lang to. Total, tayo-tayo lang naman na nagkakarinigan at nagkakapanukuran. Alam nyo, merong isang nag-viral na video. Ha? Oh, ito naman ayan, si Kuya Aya Yupanco nakikinig yan. Merong isang nag-viral na video na merong style, ha? May bagong style na ginagawa yung mga taxi para hindi mabawasan yung kanilang load. Diyan sa mga expressway, Cavitex, SLEX, NLEX. Ako, isang araw tawagan natin si Mr. Corpus kung nalaman na ng TRB yung ginagawa. Naku, binulgar ko pa. Viral po yan eh. Hanapin ninyo ha. Ano yan eh, parang nakadikit siya masyado tapos hindi mababawasan yung kanyang yung load niya. Sige. Teka muna. Alamin muna natin. Total, pinag-uusapan na rin natin ang transpo. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Maynila sa unang araw ng transport strike. At base doon sa sinabi ni Kuya Aya kanina, hindi masyadong apektado yung mga kababayan natin. Tama ba ito? Patrol 5, Aya Yupanco. Kuya Aya, go! Ganun pa rin yung signal. Ganun pa rin ang signal. Hindi pa rin kagandahan Oo, tawagan si Kuya Aya. Hindi kagandahan yung signal natin. Oo, mukhang nga nag-strike yung kanyang signal. Mamaya, pabalikan po natin si Patrol 5, Kuya Aya Yupanco. Samantala, tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Ito, nakakatanggal nga ba? Ha? Noli de la Cuesta. Nakakatanggal nga ba ng stress ang paninigarilyo? Noli de la Cuesta? Ha? Titingnan natin. Let's prove it. Narito yung report. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Stress reliever daw para sa iba ang paninigarilyo. Yung iba naman ay hindi na daw kayang alisin ng paninigarilyo sa araw-araw na pamumuhay nila. Ngunit, totoo nga bang nakakatanggal ito ng stress sa tao? Tara, let's prove it! Ayon sa Mental Health Organization, kabaligtaran ang paniniwala ng karamihan na nakakatanggal ng stress ang paninigarilyo dahil ang isang stick ng sigarilyo ay nagtataglay ng nicotine na nakakadagdag ng anxiety at tensyon ng tao. Bukod sa anxiety at tensyon, ay marami pang mga sakit na makukuha sa paninigarilyo. Kaya lalo kang mai-stress kapag nakakuha ka ng sakit dahil sa paninigarilyo. Psychological lang daw na natatanggal ng stress sa mga tao at hindi ito clinically proven. Ronda Pilipinas. Tingnan nyo na, hindi pala clinically proven. Ay, nako, kapag kayo naninigarilyo o kaya, kumbaga nabibilad kayo sa stress, sa mga trabaho, sa eskwelahan, o sa trabaho, sabihin mo na, 9 to 5 o 8 to 5 o 9 to 6 ang inyong mga trabaho, ay dapat sinasabayan nyo huyan ng effective, food supplement na walang halong kemikal, natural ang dating. Subukan po ninyo itong MX3 capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan po yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada, bansang Canada. Proven ang MX3 capsules na mayroong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman mga kababayan, ano pa inaantay mo? Ano pa inaantay ninyo? Ay bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores. Nationwide po yan, Luzon, Visayas at Mindanao. O kaya bumisita na sa kanilang website para shortcut, mx3ph.com. Ulitin natin, mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yun, oras po natin 28 na ng alas. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Oh, ay nako, pasado alas 10 na pala eh. Pagka Lunes ganitong mga araw, nalalaman na natin yung mga trabaho natin. Mapabahay man yan, sa opisina, sa negosyo. Pagka Lunes, ganyan ang trato natin, di ba? Parang pinaplano natin lahat. Yung mga trabaho na yan, yung mga trabaho na yan, yung mga iniisip na yan, talagang masakit po sa ulo yan. At masakit din sa katawan. Isa lang ho ang solusyon diyan, mag-Herbalaya Liniment Oil na. Dahil sa Herbalaya Liniment Oil, siguradong ginhawa agad ang mararamdaman mo. Kinilala po sila ng Asia Pacific Awards Council, Q Asia National Product Quality Excellence Award at Elite Business Award na siyang patunay na dekalidad ang Herbalaya. Huwag tiisin ang sakit sa Herbalaya Liniment Oil. Ito, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Ronda Pilipinas. Diretso tayo sa mga reports. Pagsingit na muli ng big ticket items sa proposed 2025 budget, haharangin na ng Senado. Hala, alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega. Bueno, Ate Sally, go! Titiyakin ni Senator Amy Marcos na wala ng big ticket item na maisisingit sa 2025 national budget tulad na nangyari sa 2024 General Appropriations Act. Tinukoy ni Senator Marcos ang pagkakasingit ng ACA funds na umaabot sa 26 billion at ang 12 billion naman para sa Manoy People's Initiative sa pagsusulong ng Chacha sa ilalim ng kasalukuyang pondo. Aminado Senator R. Marcos na ang dalawang programa na nasa ilalim ng DSWD at COMELEC na kapwa niya pinamunuan ang pagtalakay sa mga pondo ay hindi dumaan sa pagbusisi ng mga senador. Kaya naman nanawagan ang senadora kay Senate President Chis Escudero na magkaroon sila ng caucus para talakayin ang kanilang magiging proseso sa pagpapasa ng panukalang budget para sa 2025. Umapila rin siya sa mga kongresista na kung may mga gustong idagdag sa pambansang budget, agad na nila itong talakayin upang hindi na nakagugulat pagkatapos ng Bicameral Conference Committee meeting. Bagamat tiwalaan niya siya sa kanilang chairperson ng Senate Committee on Finance, Senator Grace Poe, hindi rin anya siya papayag na ang Bicam meeting ay parang picture-taking lamang tapos ang kasunod ay pag-ratify na ng Bicam report. Dapat anyang mas maging transparent ang pagtalakay sa panukalang budget upang hindi na magkaroon ng kung ano-anong programa na hindi dumaan sa masusing pagtalakay. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Sandali. Ayusin ko muna yung aking sarili. May nanonood. Sandali, may nanonood. Senador ng bayan yung nanonood eh. Dali Ayusin ko muna yung aking Amerikana. Yung aking coat. May nanonood. Oo. Suki ko to eh. Ito pala yung nakikinig at nanonood sa akin palagi. Lalo na pagka may pagkakataon, si Senador Bongo. Ayun, Senator! Yan, long time no see Tagal na nung, kailan pa ba yung huling pagkikita natin sa isang party? Alam mo, sa Senador Bongo, masarap na kachismisan yan. Masarap. Hindi, kasi napakababa ng loob kasi nito eh. Lahat ng mga kababayan natin pwedeng yakapin siya. Saka yung si Senador Bongo, mabango. Sabay ka na. Then, nanonood kasi at nakikinig sa atin si Senador Bongo. Senator, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong team na tinawagan. Nag-text po sa amin, nag-message na nanonood daw po kayo. Nanonood daw sila eh. Kaya magandang araw sa lahat ng team ng ni Senator Bongo. Ayan. Ayan. Ang dami kasi mga kababayan natin. Sabi ko nga sa kanya, paano nyo na yung tuwing nakikita kayo, it's either magpapapicture o yumayakap sa inyo. Tapos nung yumakap ako kay Senator Bongo, kabango-bango. Ang bango-bango. Bango-bango. Hindi, mabait kasi si Senator Bongo. Pagka kinausap mo, dire-diretso pakikipagchismisan dyan. Nangungumusta. Sabi sa akin, Dens, kumusta ka na? Ha? Pag yan, konting chismisan. Hindi ko ibabahagi sa inyo yung mga pinagchichismisan namin.
Okay, Senator Bongo, magandang araw. Long time no see, ha? Isang araw, ha? Pagka naluwang, pagka medyo maluwag ang schedule mo, singit lang ako ng konti. Mangungumusta lang naman ako, ha? Okay, sige, diretso ang mga balita. Tanggap tayo ng isang report. Ilan pang mga senador dumalo sa pista ng Peña Francia sa Naga City? Uy, congratulations! Napaka-successful daw diyan. Mula kay Melvin Machado. Melvin, gaano ka-successful ang Peña Francia? Go! Badoy, may mga isolated incident na nangyari pero sa pangkalatan ay successful naman yung nagtapos sa Peña Francia Fiesta dito sa lungsod ng Naga. At ito nga hindi pinalampas ang ilang kilalang personalidad sa mundo ng politika ang pagdalo sa malalaking aktibidad ng Peña Francia Fiesta sa lungsod ng Naga nitong nakaraang linggo. Kabali sa mga dumating yung sinasabi mong si Senator Bongo na dumalo sa Bueyadores Festival, si Senador Ronald Bato de la Rosa na pinanguna ng unveiling ng ipapagawang bagong Plaza Quezon na kanyang pinunduhan, si Senador Francis Tolentino na sumama at sumakay ng pagoda nitong fluvial procession. Si Senador Bong Revilla naman na sinamahan ni Naga City Mayor Nelson Legacion kay dating Vice President Leni Robredo, habang laging personal at pribado naman ang pagbibisita ni Vice President Sara Duterte sa dating pangalawang Pangulo Atty. Leni Robredo na dumalo din sa misa ang Vice Presidente Duterte. Samantala, nakita rin sa mga pagtitipon dito sa Peña Francia Fiesta sina DILG Secretary Benor Abalos at dating Colonel Ariel Quirobin. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa MP May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ayan, maraming salamat, Pare Koy. Teka muna. Ayan, dito sa message, Ayan, nanonood pa daw si Senator Bongo. Senator, meron ako ipapakita sa inyo. Total, nanonood kayo, di ba? Nanonood ka ngayon, di ba? Senator Bongo, nanonood ka, di ba? At saka nakikinig, ha? Ito. Panoorin mo to. Go. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Iyon. Senator, ha? Ayos ba, Senator? Meron kaming copy niyan, ha? Senator, magandang araw. Ayan. Okay, sige, diretso po tayo sa ating mga balita. Ronda Pilipinas. Tanggap po tayo ng, tanggap tayo report. May report ba tayo? Dire-diretso yung ating, meron kasi tayong makakausap. Mamaya ng kaunti, meron po tayong guest na. Wala pa yata yung kanyang signal. Hindi pa ba sinasagot? Mamaya ng kaunti. Try tayo ulit. Okay, diretso mga balita sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ano isusunod natin dito? May mga balita pa tayo. Ilabas na natin yung mga ibang mga reports natin para kawawa naman nag-aantay. Oo. Okay. Wala pa. Andiyan na ba? Name. Before that, batiin ko rin ng belated happy birthday. Matindi yung mga mga binabati natin. Belated happy birthday kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayun. Okay. Mr. President, happy birthday po. Si Mr. President, parang pabataan. Pag nakikita ko, lalo na sa mga social media, yung kanyang bate para doon sa mga kababayan natin. Yung mga natulungan. Pabata si Mr. President BBM. Tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. Yan! Okay, teka. Ito po'y makakausap po natin sa linya ng telepono dahil whether we like it or not, ay naku, parang ang sitwasyon po ngayon, lalong-lalo na bumisita itong si Vice President Sara Duterte sa Peña Francia, dyan sa Naga.
Oo, dahil may mga naglalabas na ano ba to? Ano na ba ito? Parang election na ba ito? Ha? Makakausap po natin ng US Department of Political Science and Director, Local Government Development Institute, Political Analyst, Director, Local Government Development Institute, si Dr. Froilan Kalilong. Sir Froilan, magandang araw po. Yes, magandang araw at magandang araw din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Yon. Sir Froilan, ano ba ito? Talaga ba itong mga itong mga hindi oras na o hindi na schedule na pagbisita ng Vice President sa dating Vice President sa Naga? Ano po ang basa po ninyo rito, Doc? Yes, actually very remarkable, no? Not only because of their past rivalry, pero siguro makikita natin dito merong contrasting elements yung kanilang political backgrounds, yung kanilang ideologies, pati yung kanilang leadership style, no? Pero siguro, ang isa sa pwede natin siguro tignan dito is yung symbolism ng unity and reconciliation na maaaring gustong isulong ng kampo ni VP Sara Duterte. It carries a strong symbolic message of unity and reconciliation. Alam naman natin that both figures represent different political factions. With the Duterte previously aligned with the Duterte Marcos camp and Robredo having been a key figure in the opposition, pero things have changed since then. So for VP Duterte, to visit Robredo is an acknowledgement, perhaps, of her work, particularly yung kanyang Angat Buhay program, which has gained widespread recognition din naman for its grassroots initiatives and development projects. No? So that's one way of looking at it. But at the same time, it also sends a message that political differences may be set aside to work for the betterment of the nation. Pero hindi rin natin pwedeng isaalang-alang dito yung political color, no? At yung political element na maaring mensahe na dinadala nitong pagbisita na to doon naman kay BBM na siya dating kaalyado naman ni VP Sara Duterte. As it may signify a possible political strategy on the part of the Vice President. It might appear as an act of goodwill kasi, no? Pero it could have underlying political calculations, no? So, for VP Sara, this meeting may help soften her image, especially in light of recent controversies na kinakasangkutan din niya. When you try to align yourself with someone like Robredo, which is known for her integrity and pro-poor initiatives, VP Duterte could be signaling perhaps an openness to more inclusive governance and distancing herself from hardline politics that was previously a mark of her father's administration. Okay, balikan ko lang yung sinabi nyo do kanina, soften the image. Dahil kilala ho ito si lalo na no mga previous weeks at days, Doc, do sa kanyang mga pananalita, yung kanyang language, yung kanyang actuations, ay parang matapang na matapang sa Congress, Doc, di ba? Right. Right. So basically, isa to sa paraan para to create a public perception that she's not all feisty, no? That she is not all palaban, na ginagawa niya yun dahil mayroon dahilan at hindi yung kanyang karakter talaga na gawin yun. Pero dahil nga sa kanyang pananaw na may paggigipit na nangyayari sa kanyang budget deliberation sa Congress, so she felt the necessary compulsion to give a fight back. No? Pero depende, kagaya nga ngayon, kung kaya niyang ibigay yung kanyang kamay doon sa mga dating hindi kaalyado, it also signifies a goodwill on her part. No, to paint an image na hindi lang naman ako puro katarayan at hindi lang naman ako puro pakikipag-away ang hanap ko, no? Kasi kaya ko rin naman makipagkaibigan kahit doon sa dating hindi kaalyado. Iyon. So, okay. Doc, wag muna natin pag-usapan yung basa ng mga politiko. Pag-usapan muna natin paano tatanggapin ng mga Pilipino ito regardless kung ano man yung mga statement na lumabas ng magkabilang panig. Paano ho tatanggapin ng isang pangkaraniwang Pilipino ito? Pwede bang pumasok sa isip niya na, uy, merong pagsasamang magaganap din merong sanib puwersa na ang magaganap dito. Pwede ho bang ganon ang maging isip ng isang pangkaraniwang Pilipino, Doc?
Yes, possible, especially when we know that the 2025 elections is just around the corner. Yes. So the implications for the 2025 elections is very clear. This meeting could be viewed within the context of the upcoming midterm elections, as Duterte's gesture might be a way of appealing to a broader electorate, particularly yung voter base ni Leni Robredo, which consists of middle-class voters and those in progressive sectors. So building bridges with the supporters of Robredo could benefit Duterte's political capital as she seeks to navigate her role within the broader political landscape, especially in preparation not only for the midterm elections but more importantly for the 2028 elections. So alam naman natin na even if VP Robredo is no longer holding any position, her command and her following is still there. So as we always say, politics is all about addition. So the more people that you could rally behind you to support your cause, di favorable yun para kay VP Duterte. And ito nga, it could be taken as an act of reconciliation, but at the same time, it could also be a calculated political move on the part of VP Duterte. Yun. Okay. So, mas inaasahan nila ito, ang conversion nito, more on the 2025, more than the 2028. Yes, but you have to understand that the 2025 elections, the midterm elections, is always a testament election. When I say testament election, it will always necessarily result into how the public perceives the current administration and how they're actually performing. So when we, for example, in the 2025 elections, if the senatorial slate of the current administration will turn out to be the runaway victors, may kita natin na mataas yung trust and confidence ng taong bayan doon sa liderato at maaring matangay ito, or ito ay magiging a picture of what is supposed to happen in the 2028 elections as well. Pero kung sakali naman na marami doon sa opposition ang lulutang at mananalo dito sa 2025 elections, again, this will more or less give us an insight as to how the 2028 elections will take shape. Last question na, Doc, pasensya na, wala na akong masyadong oras. Kung ito'y communication, hindi natin pwedeng asahan na ito na yung magiging last na magiging step ni VP Sara. Definitely. I don't think so, kasi nag-open ka na ng communication at ayaw naman natin sigurong isipin na this was done just for the mere optics or para lamang mapag-usapan, Or fiesta. So I think what VP Sara Duterte would like to paint here is also a positive example for the political climate in the Philippines. In a country that is often characterized by divisive politics, itong pagpapakita na to ng parang mutual respect would encourage other politicians to engage in more bipartisan efforts. It may also inspire a shift in public discourse from a confrontational style of politics, yung lagi natin nakikita na parang nag-aaway, to one that is more collaborative and focused on addressing the country's pressing challenges. So ito kasi yung perception na po pwede nating makuha from this. And I think when you look at the appeal as well as the effect of this gesture on the part of VP Duterte, I think she really scored a lot here. Okay. Doc, magpa-part 2 tayo. Gusto ko sana pag-usapan natin local like Taguig, Makati. Oo naman. Tsaka na po natin pag-usapan. Magpapa-part 2 kami sa iyo, Doc, ha? Sige lang. No Doc, worries po. maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Dr. Froilan Calilong, U.S. Department of Political Science and Director, Local Government Development Institute at isang political analyst. Ronda Pilipinas! OA lang yun, analyst po. Pilipinas ang ating oras! Oras hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso.
Denso, quality above all. Ay, bago ako magpaalala ng oras, ako'y may paalala sa mga kalalakihan diyan. Sa mga kalalakihan diyan, alam nyo bang karaniwang sakit ninyo o natin, ha? Prostate cancer. Ang prostate ay bahagi ng ating katawan na posibleng lumaki, ha? Pagtungtong nating na edad na 45 pataas. At kalimitang nauuwi sa komplikasyon. Ilan sa sintomas nito ang hirap sa pag-ihi, pananakit ng pelvic area at bone pain. Kaya po, para maiwasan yan, simulan mo ng alagaan yan sa pag-inom ng Prostamen. Ang Prostamen ay isang natural dietary supplement para sa prostate health na siguradong makakatulong sa pagbawas ng paglaki ng prostate. Iba talaga ang alagang Prostamen. Ronda Pilipinas. Ayan 7 minuto bago mag-11 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas. Samantala, Parañaque, Zambales nagwagi sa ginaganap na 2024 President's Cup ng NBL. Sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Mainit na basketball action naman ang natunghayan ng mga basketball fans noong Biyernes sa ginaganap na 2024 NBL President's Cup. Ginanap ang laro sa West Arena sa Valenzuela City kung saan natunghayan sa unang laro ang ikalawang sunod na panalo ng Parañaque Smile 360. Pinataob nila ang Nueva Ecija Granary Buffaloes sa final score na 101-97. Si Dwight Sagigit ang nanguna sa Parañaque na gumawa ng 28 points, 7 rebounds, 5 assists at isang block. 2-4 na ang record ng Parañaque habang ang Nueva Ecija naman ay may record na 1-4. Sa ikalawang laro naman, naungusan ng Sulong Zambales at Batang Kapo ang home team na Valenzuela Workhorse sa final score na 128-101. Si Allen Fomera ng Zambales ang itinanghal na player of the game na nagtala ng 33 points, 4 rebounds, 6 assists at 3 steals. 3-3 na ang record ng Zambales habang nag-aabang pa rin ang Valenzuela na magkaroon ng kanilang unang panalo sa current record nila na 0-5. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok at panonood sa mga kapanapanabik na mga laro ng 2024 NBL President's Cup live at exclusive sa Aliw Channel 23 nationwide. At yan ang Sports News. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Bago ako magpaalam, ako muna yung mag-happy birthday kay Congressman Nicanor Nick Briones ng AGA Party List. Kong! Happy birthday. Yun, batang-bata. And special thanks to to McDonald's po sa suporta last Broadcast Media Congress sa University of the East. Nangako po sa akin si Atty. Tomasio. Hindi na natutuloy yung adlib ko, natatawa na ako. Siya magpapakain sa atin. Nilagay ko na naman sa alanganin si Atty. Atty, we love you, Atty. We love you. October 14. Ang susunod na Broadcast Media Congress. Salamat po sa lahat ng mga estudyante na sumali po sa nakasama natin sa Broadcast Media Congress. Kulang-kulang 1,000 po yung mga estudyante hanggang lahat ng mga estudyante ng broadcast courses. Maraming salamat at doon kay Dean. Maraming salamat din kay Dean. Yon. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayanan po ang susunod na Yes, Yaldo Basho with Attorney Fernando Basho and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda
AM radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital news accounts, Facebook, YouTube at DWIZ news website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.